Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito ang pag-uusapan natin ngayon ay yung itong si Kerwin Espinosa ay mukhang lalaya na dahil na-dismiss na naman po ang kanyang mga kaso. So nung pagpasok ni Pangulong Marcos, na-dismiss yung isang kaso sa kanya, yung illegal possession yata ng mga firearms. So ngayon may panibagong kaso na naman na-dismiss dito sa self-confessed na drug lord na si Kerwin Espinosa. So bago natin pag-usapan yung itong balitang to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan po natin itong balitang to. Ibinasura ng korte sa Leyte ang drug case laban kay Kerwin Espinosa. Ayon sa Baybay Leyte RTC Branch 14, hindi sapat ang ebidensyang inihain ng prosekusyon laban kay Espinosa. Gayon din, laban sa mga kapwa niya akusadong sina Marcelo Adorco, Jose Antipuesto, Alfred Batistis at Brian Anthony Zaldivar. Pinababalik na rin ang 600,000 pesos na piyansang ibinayad ni Espinosa. Biruin nyo self-confessed drug lord to. Ngayon, na-dismiss yung kaso dahil hindi raw napatunayan ng prosecution yung kanilang mga ikinaso sa kanila. So, paano nangyaring self-confess na hindi pa napatunayan ng prosecution yung kanilang ikinaso? Parang nakakatawa lang, di ba, na bagong laya na naman itong si Kerwin Espinosa. Mukhang lalaya na. Naaalala nyo si Dilima, nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang hindi yan makaporma na makakalabas. Pero nung naupo na si Marcos, nakalaya na. So malaki na rin yung posibilidad nitong si Kerwin Espinosa na makalaya rin. Kasi ito si Kerwin, isa sa mga nag-akusa rito kay Dilima na tumatanggap nga di umano daw ng payola sa mga drug lord sa Bilibid. So ginamit daw yun nung nakarang eleksyon na tumakbong senador si Dilima. And then ngayon, nagparang, di ba, nagbabaliktaran na yung mga yung mga dating tumitistigo kay Dilima. Ganun din nangyayari dito kay Kerwin Espinosa. So yung mga testigo na nagdidiin kay Kerwin Espinosa, bumabaliktad na rin. So ano ba yung dahilan bakit ganun yung nangyayari? Siguro, sabi nila, nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, may backup. Kumbaga, di ba, andun yung matigas yung sinasabi ni Pangulong Duterte na na sagot ko kayo. Ngayon, wala kasing ganong klaseng statement na pagdating sa war on drugs, mukhang talagang malamya. So, kaya nangyayari ngayon, nakalaya si Dilima, nasa drugs din yung kaso nun, and then ito si Kerwin Espinosa, mukhang lalaya rin, dahil nga ito, panibagong kaso na naman, yung na-dismiss dahil nga hindi raw napatunayan ng prosecutor na hindi daw napatunayan na matibay yung kanilang mga ebidensya. So tuloy lang natin to. May kinakaharap pa rin mga kasong money laundering si Espinosa sa PAS. So ito bagong balita to itong pagkakadismiss ng kaso ni Kerwin Espinosa. So ito naman po yung nakaraang taong balita na i-dismiss din yung kaso ni Kerwin Espinosa. Panoorin din natin, parang throwback na lang po ito. Pinawalang sala ng Manila. Yan, ito po pinawalang sala uli. Ito yung last year, yung unang kasong i-dismiss ng korte labang kay Kerwin Espinosa. Konting rin po, yung tatay niya, namatay po yun sa, I think, parang nanlaban daw. Nanlaban din daw yun. Pero ang kaso rin nun, drugs din. Self-confessed din yun. So, di ba paano mangyayaring na-acquit itong self-confessed din, yung anak, na patungkol din sa drugs. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, solid yung mga ebidensya, pero pagdating nung pagpasok ng Marcos administration, bakit biglang lumamya? So, siguro nga, totoo nga yung sinasabi daw nila, na baka nga na nahihinaan na yung backup, or yung sabi natin yung
imbis na tulungan yung mga lumalaban patungkol dyan sa war on drugs, nag-aatrasan dahil nga kulang sa suporta ng gobyerno natin, dahil wala nang binibigay na statement or sabihin natin na malamya yung kanilang war on drugs. Kasi nga ayaw nilang ayaw nila nang may kinukuha ng liwanag na mga drug lord, kasi sayang nga naman daw yung kinikita dyan. So ayaw nila nang nagkakaroon ng tsugian sa pagdating sa war on drugs. Gusto nila yung yung usapan lang. Parang ang dating diyan, yung pulis makiusap sa mga drug lord na wag nang gumawa ng mali. So ito yung balitan to na inakwit. Tingnan natin kung ano yung kaso naman dito, bakit inakwit yung kay Kerwin Espinosa. RTC Branch 16 ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Yan, take note self-confessed drug lord. So balita na mismo ang etong GMA 7 24 oras na mismo yung nagsabi, self-confessed drug lord itong si Kerwin Espinosa. Sa mga kasong illegal possession of firearms and explosives. Ayun. Ayon sa Inakwit siya sa illegal possession of firearms and explosive. So, malaking kaso rin yun. Mabigat din yung ikinaso sa kanya. Firearms po yun. So, alam ko, non-bailable din yun. Pero, acquitted. So, yung drugs, yung unang balitang nilabas, yun yung pinakabago, acquitted din. So, mukhang malaki talaga ang posibilidad na susunod na to sa yapak ni Dilima na makakalaya at malamang balik ulit sa dati niyang trabaho. desisyon ng korte, nabigo ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Espinosa sa pagmamay-ari ng mga armas na nakuha sa tinutuluyan niyang bahay. Di ba? Nabigo na naman do yung prosecutor na patunayan na sa kanya yung mga armas na yan. Kung isipin nyo, syempre, drug lord yan. Confess nga drug lord. Imposibleng hindi yan nagmamay-ari ng mga barel, ng mga explosive na malalakas. Syempre, sa mga pelikula nga, di ba, yung mga ganggang nga, kanya-kanyang mga armas yan. Syempre, sa drugs, ganun din. Kasi, negosyo yan Gusto nila sila yung mahawak ng per area. So, syempre, nagkakaroon ng banggahan yan. So, hindi pwedeng wala silang armas. So, pero dito sa inilabas na hatol ng korte, hindi daw napatunayan ng prosecutor na talagang kay Kerwin Espinosa yung mga armas na yon. So, parang nakakapagtaka na drug lord pero walang armas. Di ba? Parang nakakatawang isipin na talagang siguro nga, totoo nga yung sinasabi nila na mukhang may nagsasabing abogado. May abogado nagsabi, hindi ho ako, na may mga nasa gobyerno nga raw na hindi solid magbigay ng kaso o talagang sinasadyang hinaan yung kanilang depensa para ma-acquit yung isang tao. So, siguro, yun yung totoo siguro, sabi nila, na ganun yung ginagawa. So, hindi po ako naniniwala, pero may nagsasalitang abogado na ganun yung diskarte daw ng iba, baka, siguro, hindi natin alam. Pero bakit ganun na nangyayari? Na nahihirapang patunayan na kanya yung mga armas na yan. Since, nga yan, self-confessed na drug lord nga yan. Alam nga namang drug lord, wala yung hawak na barel, na mga, di ba? Hindi na makikipagsabayan sa mga pulis nang walang armas. May pera yan, kaya yung bumili ng magagandang mga armas. At the same time, kaya rin nila magbayad. Di ba? Siyempre, malaki naman ang kinikita ng mga yan. So, siguro nga may katotohanan yung sinasabi nila na talagang napapabayaan ng ating gobyerno yung mga kaso ng mga bigating tao dahil nga siguro nadadaan siguro sa pera dahil nga barya-barya lang naman sa kanila yung milyon na yan. Sa Albuera, Leyte, nasamsam ang mga armas sa isang raid noong Agosto 2016. Binanggit ng korte ang pagbawi ng testimonya ni Marcelo Adorco na nagpakilala noong bodyguard at driver ni Kerwin. Dahil bumawi daw yung testigo. Yung nangyayari, yung testigo kasi ngayon, di ba may mga lumabas din na balita na kaya bumabawi yung mga testigo sa kanilang mga sinumpaang salaysay, gawa nga ng kulang sa suporta yung gobyerno na para napapabayaan sila
andyan to the point na dapat meron silang, alam ko, may nakukuha mga allowance. Siyempre, di na makakapagtrabaho yan. Paano naman yung pamilya nila? Paano naman mapoprotektahan yung pamilya nila? So, natatakot din yung witness na ibigay yung kanyang lahat ng nalalaman to the point na binabawi na lang niya yung kanyang mga statement gawa ng hindi nga nabibigyan ng suporta ng gobyerno. Siyempre, andyan na rin yung takot dahil nga, kumbaga, wala na silang backer eh. Dahil yung backer nila ngayon na supposedly yung gobyerno medyo malamya pagdating sa war on drugs, nararamdaman nila medyo tagilid na, ba't ko pa itutuloy yung laban? Ibabawiin ko na lang. At least, buhay ako, buhay yung pamilya ko. Baka nabigyan pa ng sustento ng mga drug lord. Talagang babawi talaga yan. So, tingnan natin kung talagang si Kerwin Espinosa susunod na kay Dilima. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.